Pag sinabing classic scooter, unang papasok agad na baka mabagal, walang hatak. Pero nung na-test drive ko ang classic scooter ng Kymco na like S150 ay masasabi kong may power at may torque o hatak pala ang motor na to. Tingnan natin ngayong araw yung kanyang looks, specs, pati na rin ang presyo nito. Tara! Sa kanyang look, syempre classic na classic, presentable kasi bumagay din talaga yung kulay niya. Black lang as in retro ang datingan na elegante. Kulay red lang yung kanyang upuan na binagayan din yung kanyang color black na fairings. Kaya parang lalong nagpa-elegante at napaka-formal ng kanyang datingan. Pero hindi yan papahuli sa performance dahil grabe yung torque ng motor na to. Unique din yung kanyang design, kumbaga may sarili siyang character. Merong Kymco logo dito sa pinakagitna bilog. May like S dito sa pinakagilid na simbolo ng kanyang edition. Marami kasing edition yung like ng Kymco. This one is like S150. May emblem din dito sa likod na like S. Full LED na ang kanyang mga ilaw. Trapezoid yung kanyang headlight. Yung signal light niya dito sa unahan ay nandito sa pinakaibaba. Kaya masasabi mo ang pormahan nito ay patok dun sa mga beginner at sa mature user kumbaga. Sa specs nito, panalo din 150cc kaya malakas na siya. May maximum power na 9.5 kW at 9,000 RPM at napaka-torque nito, parang hindi siya classic scooter. Hindi lang to pang takbong pogi dahil 12.5 Nm ang kanyang maximum torque at 6,500 RPM. Single overhead cam, 4-stroke, single cylinder, air-cooled at naka-FI na rin kaya matipid na din sa gas. Napakalinis din tingnan ng kanyang side mirror. Round shape ito na kulay black din. Payat lang yung kanyang grab bar. At meron na rin siyang built-in na tire hugger. Kaya kapag maputik ay hindi ka madudumihan sa bandang likuran. Meron na rin yung mga reflector dito sa kanyang bandang unahan, nandito sa kanyang telescopic fork, at dito sa hulihan, sa baba ng kanyang tapaludo. Gusto ko din yung location ng kanyang tangke dahil nandito sa unahan. Yung pinakagasolina, mapupunta dito sa lower part. Kumbaga maganda yung center of gravity ng motor na to. Stable siya lalo na sa mga banking kasi mas mabigat yung lower part ng motor na to. At syempre, very convenient kasi pagka magpapagas ka, hindi mo na kailangan bumaba pa ng motor. At meron siyang tank capacity na 7 liters. At ang kanyang fuel consumption ay naglalaro sa 40 to 45 km per liter. Meron na rin siyang all-purpose na hook dito na pwede nating paglagyan or pagsabitan ng mga pinamili natin once na ginamit natin na pamalengke yung motor na to. Ayos na ayos din yung kanyang compartment dito sa unahan. Pwedeng lagyan ng mga papeles or mga importanteng bagay dahil may takip po ang kanyang compartment dito sa unahan. Highlighted din yung kulay red na brake caliper niya sa harap at sa likod. Agaw pansin kasi kulay black yung motor tas biglang kulay red yung kanyang caliper. During test drive, napansin ko na hindi pa siya kikilis pero safe pa rin naman yan kasi may shutter lock siya. Kumbaga hindi siya masusundot basta-basta. Yung panel niya is kombinasyon ng analog kaya lalong nagpa-retro yung kanyang datingan. Digital dito sa pinakabandang ibaba kaya malinaw at klaro kumbaga ang mga information na kailangan ng isang rider. Nandyan lang yung mga basic na info, yung mga indicator. Malambot din yung kanyang upuan. Napakasolido din yung kanyang design kasi nito yung mga stitches niya. At syempre kapag tinignan natin yung kanyang underseat compartment na may sukat na 20 liters, napakalawak din kumbaga. Located na din pala dito yung kanyang battery. Kaya sa mga lugar na bahain dyan, safe na safe ang motor na to na hindi maabot ng tubig yung kanyang battery. Sa kanyang compartment, syempre, kasyang-kasya dyan yung half-face na helmet. Last point din dahil safe ang ating mga cellphone kapag nag-charge tayo kasi ang kanyang USB charging port ay nandito din sa kanyang underseat compartment. Sa kanyang mga gulong, may sukat na 110/70/12 sa unahan at 130/70/12 naman sa likuran. Kaya sakto lang din yung sukat ng gulong sa dimension ng motor na to. Kumbaga hindi siya alangan, hindi maliit tingnan yung gulong, hindi din malaki tingnan. Sakto lang. At medyo malapad na rin yung kanyang gulong sa hulihan. Perfecto sa mga cornering at saka sa mga banking. Telescopic fork yung kanyang suspension sa unahan na mararamdaman din natin. Napipil ko siya kahit na limited lang yung ating takbo dito sa village. At sa likuran naman ay dual shock absorber with 5-stage preload adjustment. Sa kanya namang mga brakes sa unahan at sa likod ay naka-disc brake na equipped na ng dual channel ABS. May ABS sa harap, may ABS din sa likuran. Safe na safe at good sa mga beginner. Kung hindi ka marunong magtansya ng preno or kung baguhan ka at bigla kang mataranta, bigla mong mapihit yung brake lever, ay hindi basta-basta maglalak yung preno nito, kumbaga iwas disgrasya dahil nga meron siyang ABS.
129 kilograms ang kabuang bigat ng motor na to, kaya kayang-kaya nating dalhin at kaya nating isingit sa mga alanganing lugar dahil hindi ganun ka bigat ang motor na to. Sa dimension naman ito, meron siyang length na 1,915 mm, meron siyang width na 680 mm, at meron siyang height na 1,145 mm. May 1,350 naman ang sukat ng kanyang wheelbase, at sa seat height naman ito may sukat na 770 mm. Pinoy height friendly ito, perfecto sa mga lady rider dahil hindi gaanong mataas yung motor na to. Hindi tayo mahihirapan dito, kumbaga maalalayan natin siya ng maayos dahil abot na abot natin yung sahig. Habang tinetest drive natin to mga boss, hindi naman tayo sumayad sa mga humps at talagang napaka-torquey niya, no? Pagkagaling tayo sa biglang hinto dahil sa mga humps, meron talaga siyang hatak na maganda yung arangkada niya, maganda din yung response ng kanyang mga suspension sa harapan at sa likuran, at syempre makapit at talagang hindi ka mapapahiya dito sa kanyang mga brakes dahil dual ABS na nga siya. At yung panel, gustong gusto ko rin yung panel niya kasi napakalinaw at mas madali siyang intindihin dahil nga kombinasyon siya ng analog tapos ng digital. Goods din yung kanyang handling, madali lang siyang i-maneuver, plus points pa dahil napaka-komportable din niya, malambot yung upuan, tsaka maganda siyang dalhin dahil compact din naman siya. Recommended ko siya sa mga beginner, sa mga lady rider, syempre dun sa height ng Pinoy, saktong-sakto din, hindi siya ganun kataas, ano. Ang unit na to ay available dito sa may LGM Antipolo. Ayun lang mga boss, yung konting pasilip natin dito sa Kymco Like S150. At sa presyo naman ng Kymco Like S150 ay nagkakahalaga ng 134,000 pesos. At available yan dito sa LGM Antipolo. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, huwag mo na kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.